Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldoning Biyernes ken king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at weekend na excited tanangan. Kaya na pong Tita Karen ngeni pasibayo po ako'y Sarah. At potanggat pa na po. Yes, it's 4 o'clock in the afternoon. Bright 10 po. Welcome back to me. Welcome back to you. Kwento may pa namin Brighton para karangaliwan listeners sa EPA may kapag-tune in istong 4 p.m. na ning Fridays, Biyernes. Ita po itang program na makapagpasigla karengat panapon nyo. It's the countdown of information for everyone. And since January pa rin po pisasabihan lareng resolutions, atin kaya pong top 10 na pwedeng gawan na makakontribute keng alimo keng sarili, keng family, keng community, pero keng buong bansa. Aba? So makabayan kami po po. Yan yung topic yung po ta? Yes, tita. Sige pen. 4 o'clock to 5:30. Kaya beke po DJ Sherwin. Pero ngayon tita, at syuta pa mo po keng Kwentuhang Katoliko. Siyempre. Ito naman may lilin eh. Yes. Napon po tita, dimdamda kayo po. And burigan pa salamatan ni King. Yes. King Arabalagtas, maraming salamat. Sinab mo ko na po. Halos magkay kaming king napon kay ni mag-enumerate na kay sana nung nanula rin ng Santo Niño kay ni King Pilipinas sikat. Oneng, inumpisan miya ing topic nano ya dapat in devotion keng Santo Niño. Ing samarita mo from yesterday's episode. Number 1, Sarah, nano ya kanin devotion. Siyempre, bayo mo pisabihan na devotion keng Santo Niño, nano ya pa mo in devotion. Ing devotion, sasabihan da, kano dapat one-shot deal. Mahilig ta keng one-shot deal eh. Minsan, munta ka king atin mong shrine ning Santo Niño. Pangaras mo ka rin. Linwal ka. Yarina. Ay, devotee na ako ning Santo Niño kasi miras ko ka rin. Wari makanya ning attitude. Ing devotion ka no, dapat mo misanan. Dapat aldoldo. Okay, but more than that, aside from the external na external manifestation, so external nagagawan, dapat ing devotion, tatalabyan naman king biyena ning tao. So, mo kabud mga di ka kang Santo Niño, nano kang gagawan, natin kang image, ba't ing ugali mo naman, lupa naman, ka-affected, or ati kang pagdebosyonan. Hindi naman po ganun ka, tita. Pero, Mama Mary. O yan. Wari, atin yung pepamana mo naman a devotion ni Mamo Keka. Yung yung novena. Yun, tita. Pagka kang Santa Rita, tita. O yan. Metong may example na po kayong devotion. Istungan ti mo, taga Santa Rita ka. Agya nga di ka taga Santa Rita. Ating kan supposedly devotion kang Santa Rita. O ka rin nga diwang santo. Nung taga San Matias ka, nung ka rin ka man. Usually, ating kan devotion. So, istong Aldo na nining santo ngayon ni Santa Rita, king town ne. Webes yung Aldo ng Santa Rita. So, atin novena, atin 15 Thursday sa devotion. Ing gagawan da rin tao, talagang pupuntala. Nya akakit mimpisang bansa sa pakyag, yung ordinary day. Okay, but deng tao mo naman, nyapin kita Santa Rita, sasabihan da, mapibabatala ka no rin tao. Kasi Santa Rita, di ba, tita, mapibabataya kay asawa na po ka rin. Pengari na, anak na, in general. Pati niya linubi akong binto. Wari. Mapibabataya po, gange deboring tanggapan, di ba, tita? Madre ni, apihan de pa. Yes. Apihan in the sense na nulangan pagawa kayang imposible. Kasi pinaman, biro mong may lubya keng pader na ning kumbinto. Pagkakapal-kapal ng mga pader, makananong milyaritan eh. So, itang pakyapusan de. Tsaka, siguro ling anak ka pa mo. Sasabihan da na keka, you be like. Nunino man ni Santo. Iking, sasabihan na niyang malatiya ka no. Atin lang devotion de nga anak kang Santo Niño. Tutukido talaga si Simbada laking pisamban kaya ni King Santo Niño, San Fernando. Okay, but
panedang sasabihan, pati resiping dambali anak, sasabihan, kailangan maganak ka, kailangan, agyano ka rin naman yata wari ken den Pilipino at in devotion to Santo Niño ang aman wanda. Sasabihan, ikay nakasabihan ng lola mong makanyan, dapat maganak ka, kalupan na ka dapat Santo Niño. Dapat itandadala ng Santo Niño makanyan, wari tan bola, pero the globe, ne? Dadala na kayong gamat na yan, nagyang kay, magana kaya, meging yaing Diyos, pero magana kaya pamurin niya, ikan tao. Dapat magana ka naman, makiapos ka kaya. Milyari kay ta, Sarah. Opo, tsaka balo ko tita, pag po Santo Niño, papabless, madakal din papabless karetang images sa Santo Niño. Kukwento na naman king yan. Gustong malapit na kaning fiesta, patang ka-fiesta ni Santo Niño, ilang anak, kanya-kanya lang dalang images at papabless dala. So ita, one form of showing your devotion mo naman ita. But most importantly, itang meekness, itang humility, nyapin ako, in humility nga yan, dapat papakit tayo nung devotee na katamong Santo Niño. So, retang articles tamong reference na po, anong kasanting kasi sasabihan da, anywhere in the Philippines, kahit tricycle, taxi, okay katamo kahit karenin pedicabis to sasakay ko. Atin talagang makakabit Santo Niño kay rugo ka rin pedicab sasabit date ang atin bala mo keychain nung makanano atin makasabit or different talagang sizes different sizes atin malati kay pakat derugo basta mika image la ning Santo Niño good ne karelata ngeni karen kay katamong listeners I wonder ne kasi napon deng mag-text Jan, king friendship, king kumbinto na nga mga real. Sasabihan na, yakano talaga na makapasnoya yan na huling isto linaway may kano makatiman yung Santo Niño. Ang simple po ng lahat pag nakita mo siya. Wow. Parang pag nakakita ka din ng baby. Life is beautiful, ne? Yes. Life is wonderful. So, istong yan, Sarah, sabihan tamo na po, itapin, na ano dapat yung attitude tamo nung tutong mag-devotion tapin kan Santo Niño. Kibat dening miyadiwang event sa kakit tamo king probinsya tamo, kay ni king archdiocese. Kaya kami, sabi ko pin, atin niya pang prosesyon ni Santo Niño, istong ka-fiesta na Ita pa mong pamandakit, kaya manibat kaya tambale, nung ka rin niya kana, ing kamarero da. Ang gana po tandalari king pisamban, pamandakit pa mo, waliwa pa yung prosesyon, lupa na yung prosesyon. Ning kayo susuluan da nere nga anak. So, itapang prosesyon pa nga bengi. Ako pen, istong talagang well-organized yung prosesyon na Santo Niño. Akit mo nga nga anak, makatayid langan. At bala mo, kasing kaba na halos, ali naman pero aning kakaba yung prosesyon na, bala mo malildo ning pakatuki, pero akit mo, children, kibat din pengari, din ating babies, puprosesyon dala naman din kay tutuki dala. Yan ang kasanting akakit. So this devotion, sana mas lalong sumulong, mas lalong maging mas mayaman na napin kayong salitang Tagalog. For today, Sarah, subukan talang enumerate nung nanula rening sikat a Santo Niño kay niking Pilipinas. Anong karakal pala din, miyaniwala, pero of course, it's the same. Bala mo yung kay katamong Virgin Mary, Mama Mary, kay Litanya, 50 lata rin titles. Nung magkamali 50 la. So, dening Santo Niño kay niking Pilipinas, pasadahan tala po ngayon ng aldongay ni, ikayo po, kutnanda kayo. Atin kayo pong Santo Niño king Baleo, at nino po yung Santo Niño ngayon, no ka rin yung origin na nanin Penny Batana, Baluye po, Santo Niño de Cebu, de Tondo, o nung nanuman text nila po, rin kayong pakibat kay kami. Text sila po karen kaya kaming text line numbers 0918-351-8282, 0915-954-1303, o kaya naman po king 0923-231-4124. I-text sila po, panayan mila kabang mag-break tamo. There's a prison in Palawan where inmates are allowed to work in rice fields and act as tour guides without the need of walls or hundreds of prison guards. No walls and no guards, because they believe that they have nowhere to go.
They will only be beset by mosquitoes and fall ill of malaria in the jungle, should they try to escape. This trivia is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in public service. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music, brought to you by one of the best choral groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Lindo. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Choral in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Putalan tayo, may kapalatang pakakalayo. Pasyalan tayo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabyan ingbiye king parokya. Balikan tamo inilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawan da king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi. Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. I can hear him calling, Tandali, my name.
Magbalik tamo po ngeni, kay ni Pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. At kasama natin ngayong araw, biglang nagtagalog, Miss Dors. Ayan. Ayan, humabol eh. No? Mhm. Po ako, kasama niyo po ulit ako, si Tita Doris, kasama ni Miss Sarah and Miss Karen. Ayan, magandang tanghali po sa inyong dalawang magaganda. Dalaga. I know, right? Medyo, Sarah. Ano yun? Porque sinabi kong magaganda, humina yung volume, Oo. hindi na Hindi dinig. po pala siya naka-on. Hindi, kasi Ayun. sinabi ni Sarah, I So, know, bumati right? po kayo So, ulit. dapat ulitin ko ulit yung Opo. salitang magaganda. Okay? Magandang tanghali po sa aking dalawang magandang dalagang kasama, si Miss Karen and Miss Sarah. Ako po si Tita Doris na nakahabol ngayong tanghaliang ito. Na dapat siya po yung talagang nandito. Ay, talaga naman, binuking tayong lahat. Pag nag-I know right ulit, hihina ulit yung... Ay, gano'n. Nag-agree. Ayan. Ayan, Miss Dors, narinig Yes mo ba po. yung aming kwentuhan? At tinutuloy natin itong usapan tungkol kay Santo Niño. Ano ba, itong si Santo Niño, sikat na naman talaga. Oo, Kasi siguro. Enero. Actually, the whole year round. Sikat Oo. naman talaga si Santo Niño kasi, di ba may devotions. Ikaw ba, Miss Doris, nung lumalaki ka, may devotion din yung pamilya kay Santo Niño or at least yung mga bata? Madalas lang dun sa baryo namin, no? Kasi lumaki nga ako doon. Hindi masyado no? Pero yung aking pinuntahang pamilya, di ba, yung aking in-laws, no? Naalala ko si Inang, sumalangit nawa, no? Talagang ang kanyang mga apo ay pinapabaya, talagang pinipilit, yun yung term, no? Pinipilit niyang sumama sa prosesyon, di ba? At kailangan naka-red pagkakapistahan ni Santo Niño. Ayan. At syempre, hindi naman nakataka-taka, di ba? Kasi lahat ng tao dumadaan sa bata. Kaya talaga Yes. yung devotion na yan ay hindi mo maikakaila, Miss Karen. Oo, tama. Ay, kasi si Inang Kapampangan, di ba? Oo. Ayun tuloy. Sara, isipan ko ngeni. Putagalang itamong Kapampangan mo naman. Atin very, very strong devotion to Santo Niño. Not necessarily the whole pero balo ko, almost the whole Philippines. Oo, nang depende siguro na nung ka rin lugar. But for sure, itamong Kapampangan, very strong in devotion tamo kang Santo Niño. Like what Miss Dor said, ining katwangan na talagang pinipilit yung Oo, yun yung term Oo, talaga. Ang mga apo. buti na lang ako hindi pinilit ni Lola na Pusang loob. Ikasaram. Papagprosesyonan na ka Lola mo? Kasi Ano double po purpose. ata-atatandaan. Double purpose yan kasi po, Miss Karen, kasi alalay niya yung mga yun di ba? Pagka, kasi si Inang, ay nung time na naabutan ko siya sa pamilya, line of 8 na kasi siya. Yan, kaya parang kailangan niya talaga ng kaantabay ika nga sa paglalakad. Yan. Pero hindi nawala yung kanyang devotion. At syempre, laging sinasabi, kailangan mabait at mapaminto. Kailangan masunurin ng mga bata. Yes. So kung magdedebosyon sila kay Santo Niño at magiging masunurin at mabait, plus points din yun para sa Lola. Oo. O, diba? Pero ngayong araw na to, Miss Doris, from yesterday, yun nga yung summary. Kailangan mabait, kailangan yung tutulad tayo. Ano ba yung devotion? Kailangan hindi one-shot deal. Kailangan daily Oo. na yung nahahalin tulad ka dapat, di ba? Sa kung sino yung pinagdedebosyonan mo. Ngayong araw na to, tatalakayin natin o pagkukwentuhan natin, ilan ba yung mga Santo Niño na sikat dito sa Pilipinas? Marami yan eh. Pero may 3 na sikat. Although, marami din daw talaga na iba sa different, iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Yung isa sa pinakasikat, yun yung Santo Niño de Cebu. Sarah, medyo history please. Tita Balam, but ya pa po niyang panahon na ning kay Spaniards, Tita, dela na pong Ferdinand Magellan in 1521. Sabi dabi niya de po ni King Queen na ning Cebu, ni Juana, niya po kanong may binyagyo. Kasi may convert yan eh. Yes, parang Wow. regalo po. Kumbaga. So, base po kaning nga basa, tama kanita na kato, yung Santo Niño de Cebu. So, parang halos part na ning taon-taon, dekada na, tita. Centuries. Makatula kanini. Makatula in the sense, very interesting and we are amazed
wari niyang aming pinking napon. Karatang ng Magellan, petera ni naman may luwat Cebu. Oning, nyandasan din pa si Bideng Spaniards. Imagine, 1521 ito. Mi balik la keniking Pilipinas, 1565. That was how many years after? Ketang third expedition, ikit de kanining image ay ni, ketang metong balamong kubo. Kay ba't itang kubo nga ita, may Silabya po. spared by the fire. Itang masisilab na nga all over, pero nung nuka rin niya yung Santo Niño, Haligtas yung muna. imagine, pero Miss Doris, diba, sa atin, tulad nung saan ba, yung mga na-earthquake, sa Bohol, tsaka Cebu, earthquake, gumuho yung mga simbahan. Oo. Pero afterwards, pagpasok nila, yung altar. kung nasaan yung mga altar, ay, buo pa rin. Hindi, Yes, di so ba? Yun yung mga yun yung mga amazing, at saka yung wow. Ayaw naman nating sabihing milagro, pero they are always spared. Yung ganun. Kasi pag sinabi mong milagro, kailangan i-prove eh. Pero yung ganun, amazing na. Kasi laging yung images, kung nasan sila, yun yung laging hindi inaabutan ng earthquake, or yung hindi gumuho, hindi nasunog, etc. So ito, kung nasan yung Santo Niño de Cebu nun, siguro, venerate nila, or hindi ko alam, palagay mo, Sarah, o may lakwan niya kitang metong kubo. Siguro, talagang amazing niya for them. May para mas lalong tumaas yung pananampalataya ng mga tao. siguro. Diba? Para yung devotion nila wag maputol. Kasi parang totoo to. Parang not actually doon sa image na kinu-question sa atin ng mga Lagi yan sinasabi ng mga na iba, idolatry diba? daw. Oo, diba? Pero yung yung mensahe ni Santo Niño, Tama. diba? So parang wag siyang maputol. Ayun. So kaya siguro niya it was spared kasi parang dinidiin, 'di ba? Yes. Yan, yung devotion ituloy kasi ito ay may nagagawa sa pamilya, lalo-lalo na sa mga bata. Imagine, wala pang mga pari nun. Pero, yun, tinago. Ba't di na lang, wari, ing suspetsara pa kanita, may nabuyaking dagat, may sa lawlayan, yung likwaning Magellan. Kasi, wala ano yung value kung di naman nila alam kung ano yun, di ba? Pero yung amazingly, nakita na nandun pa. At yun nga, sabi ni King kahapon, di ba kaya po umitim yun? Kasi dahil dun sa usok, dun sa fire. Oo. Tapos, nung nakita nila yon, Miss Doris, then they built a chapel. May parang kapilya. Siyempre, bumalik na yung mga Espanyol. Alam nila, yan yung image na dinala dati. Alam nila kung ano yon, na si Santo Niño yon. So, nagtayo sila ng isang, yung tawag daw sa Cebuano, kaplag. Nagkaroon sila ng location na pinatayuan ng kung saan pwedeng i-venerate yung chapel nga. At ngayon daw, yung actual location nun, hindi ganun kalayo dun sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. May may basilica ngayon, di ba? Everybody goes there. Parang it's a shrine. Tsaka kanya pong Cebu itang mga festival na sikat kayong buong kay ni Pilipinas tita, pero all over the world din. One of the most colorful festivals here in the Philippines, yapin po itang Sinulog Festival. No? Yes. Itang makamakulela pong malan, tapos sinasayaw po nila yung mga Santo Niño images. Tapos makikita mo, very bright po yung smiles nila. Sing bright ng damit nila. Sing bright. Sing bright natin. Sing bright Ayan. ng scarf ni Tita Karen. Ayan. Huwag mo nang kinukwento yan. Yes. At it's one a way of showing, yun nga, your devotion kung may festival na that is around or built around that devotion. At I think yung mga sikat na festivals dito sa Pilipinas, Miss Doris, diba? Sarah, bali may wari Iloilo, atin mo naman. Opo. Dinagyang ba yun? And Ati-Atihan Festival. All for Santo Niño also. pero different versions lang po. Dito sa Pampanga, yun yung procession. Hindi nga tayo nag-festival for Santo Niño. Pero kita mo naman yung mga bata. Sabi ko nga kahapon pa, Miss Doris, sa amin talagang
pagsundo pa lang sa karo, prosesyon na eh. Oh, yan. At saka talagang lahat ng simbahan. No? Oo. Yun eh. Lahat halos Lahat ng parokya. ng Parang, oo nga, walang parokya na walang ganong event. So, yun. That's one of the most famous Santo Niños in the Philippines. Santo Niño de Cebu. May susunod pa, Sarah? Santo Niño de Tondo. Ini naman, tita, Paniwalan Many Batyapu from Acapulco, Mexico. By a wealthy merchant. Tas pagkatiwala na kayong Archbishop of Manila. Para po bala mo, sa likod may pa. Well, dakal naman makanyan kanita, di ba? Yung mga may dala na precious images, precious cargo, o even riches, dadalhin mo yan sa simbahan, papatago mo. At syempre, ano naman yan kasi, safe talaga sa simbahan yan. Madalang lang yung may nanakawan o nakuha or whatever. Pero pag dinala mo yan sa simbahan, safe. So, Sarah? Tapos, after daw po noon, tita, tinurn over na siya dun sa parish priest ng Tondo for public veneration na and patronage in a church built by the Augustinians. Then, na-enshrine na po siya sa mismong simbahan na yon. After that po, ninakaw din pala to, tita. Wala. Pero, after 3 days, nahanap din siya ulit. Sikat yan. Nung nangyari yun, Miss Doris, di 70s, syempre, di pa ako pinapanganak niyan. Pero hanggang... Defensive. tingnan mo yung batang to. Joke lang. Hindi to magla-lunch. It's okay, tita. Nilibre po ako nila, kuya. O binati mo na ba Ay, sila, hindi kuya? pa po. Later na lang, tita. Pagpatapos na po. Going back. Ayan. Ano tong batang to? 1970s. 70s. Ninakaw. That was the time it was stolen, no? 1972. July. 72 daw. Only to be recovered 3 days later. Pero hanggang 90s, pinag-uusapan yan. Tuwing may ninanakaw sa simbahan, laging example yung, baka yan matulad sa Santo Niño de Tondo. Yung mga ganun na, parang until recently, naririnig ko pa yan eh. Akala mo, kailan po yun nangyari? Parang last week, last month? Hindi? 20 years ago, 30 years ago, parang ganun eh. 40 years ago. Every time may naririnig akong ninanakaw, laging katuglong. Pero I think positive. In a way, kasi after 3 days, bumabalik or nakikita ulit. Oh, di ba? Parang so, yes. Parang resurrection. Yun yan eh. Yung child Jesus na ninakaw, nagbalik after 3 days. Yun. So, baka kaya doon niya hinahalin tulad kasi hoping na, sige, pagkatapos ng 3 days, babalik din yan. May enlighten ang nakakuha or ang kumuha at ibabalik din kasi, yun nga, sana, no? Sana. Parang May naalala po, tuloy akong tita. nawawala. Yes. Parang gustong makisali ulit ni King sa ating pinag-uusapan. Hindi, tita. Come over, King. I-greet ko lang siya. Hindi niya narinig yung ano ko kanina, tita. Yung pagpapasalamat ko dahil sinab niya ako kahapon. Ayan. Thank you, King. Kaya pinuntahan ka niya talaga ngayon. Come in, King. Come in. Yun Enter, po. rejoice. Nakaka-relate din po siya sa ano, tita. Oo. Kasi continuation siya nung kahapon. Tsaka si King, devotee talaga ng Santo Niño yan. Yes. Although ngayon King. daw, hindi na siya pumupunta talaga dun sa shrine. Pero pag fiesta, yun, nagsisimba naman talaga. At hindi niya kinalimutan yung kanyang devotion. At sana ganyan lahat ng devotees. Hindi pag lumaki, wala na. Wala lang. Ganun pa yung mga sagot. So yan, Santo Niño de Cebu yung una, Santo Niño de Tondo yung pangalawa na sikat naman talaga yan eh. Actually, I think the word tondo in Italian means child, if I'm not mistaken. Kasi may isang image ni Jesus. Ano yan eh? I think it's kundi ako nagkakamali, it's a fresco, it's from a fresco or a painting. I'm not sure kung sino yung sikat na painter. Yung title, Doni Tondo. So, kasi yung Santo Niño sa Tondo, patron nila talaga. Maraming Santo Niño places na may Santo Niño mamaya pagkukwentuhan natin. Pero tuloy muna natin yung pangatlong sikat na sikat. Although parang ito hindi ko masyado nadidinig, no? Itong Santo Niño de Arevalo. Ay, saan nga yan? Sabi nga dito, tita, less known daw po siya sa Of the three. Yun. 16th century pa daw siya, tita. It was brought to Arevalo in 1581
when the place was still the capital of a Spanish province. So, kumbaga, Tita Bala mo, may nibatan niya po talaga yung, sabagay, Tita Ring, Spaniard, sila talaga may naman. talagang Yes. Christianity. So, yun po. Wait. Where is Arevalo? Entire, Arevalo is in Iloilo. So, Ilonggo yung mga yan. Kaya nga, I think, baka dito yung dinagyang. Isang, Baka opo, dyan nagsimula isang yung festival. dinagyang. Ay, tama ba? Iloilo is dinagyang ba? we'll check, Tita. Talaga. To be sure po. Aha. So, yun. Kung yung Arevalo, may Santo Niño din, etong pangatlo daw, replica yung nilalabas yata. Yung older images kasi, yung Santo Niño de Cebu, tsaka Santo Niño de Tondo, yun yung originals Original, yes. Etong sa Arevalo, replica. Kasi may naka-expose talaga dun sa isang simbahan. At eto, Miss Doris, yung kakaiba, yung panahon na makikita mo yung original, yun lang yung during the Novena Masses and the feast day of the patron saint. So talagang In January. pupuntahan to, no? Kasi Oo. syempre, yung mga tao gusto nila nakikita yung original, no? Ayan. So talagang January, dumadagsa siguro ang mga tao dito sa no? Sa Romblon, Oo. no? Panay. It's, totoo po, Dinagyang is in Iloilo. Mhm. Ati-atihan po sa Kalibo, Aklan. Ayan. Kasi magkakatabi yan eh. When you say yung mga Ilonggo, yan, Panay, Romblon, tapos yung Iloilo. Islands yan, di ba? Na magkakatabi. I think, dyan nagsimula yung ati-atihan. Pag may Santo Niño, may ati-atihan. Wari Sara, ngini, istongatin Santo Niño fiesta, laging may ati-atihan yan eh. Kahit po ka ng barangay barrio Keniking Archdiocese. and King Lubao. Oh, tita. yes. Wata Yes. mag-celebrate. Labala mo tila naman pong mini version na ning Mhm. sinulog. Yun. Kaya Miss Doris, sa inyo ba dati? Sa Cavite may ganun din? Wala. Walang ati-atihan? O, talagang dito sa Pampanga pala yung sa Kasi Bataan. diba, tita, pati rin Kapampangan, Hindi nakasanay. Skyla po talaga. Oo. Fanla po talaga ka rin makanita. Rin ang Mm, festivals. Parang Tsaka- sa amin conservative, parang Conservative. Pero, ito yung pero nakakatuwa. meron ditong Cavite, Oo. Alam ko meron Baka nga dahil yan lang eh. sa baryo nga kasi ako noon. Pwede. Baka sa sentro yung mga yes, ganyan. oo. Pero yun nga yung nakakatuwa kasi itong Santo Niño de Arevalo na nilalabas lang daw yung icon during the Novena Masses and Feast Day. Baka dyan nagsimula yung laging may ati-atihan. Kasi kahapon, doon sa discussion namin ni King, yung mga sources na nababasa namin, sinasabi, di ba, yung Santo Niño na umabot dito sa atin, Santo Niño na yan eh. Kasi 1560s, may Child Jesus na naman. Kumbaga, late na tayong naging Christians. Pang ilang century na, di ba? Pero, yung devotion daw to Santo Niño na kasing tindi ng sa atin, mas nauna dito kaysa sa Europe. Sila meron, alam nila yung image. Pero, it's just like any other saint's image. Siguro, ganun yung turing na, yes, parang, di ba yung Sacred Heart image ni Mama Mary, o di Santo Niño. Pero tayo, hindi eh. Talagang, ano yun, Miss Doris? Hinahapulos. May... At saka matindi doon, yung iba-iba yung damit. Oo! Diba? Ginawan ng iba't ibang version. Mayroong sporty. Yes, Oo. so parang kung ano yung feel nila na Ipasuot. gusto. Oo. Although, uulitin ko ha, yung sabi ni Among Jean, last year pa, Naalala ko nga. dapat hindi ganyan. Oo. Yung tayo ang tutulad kay Santo Niño, hindi Santo Niño yung ginagaya tayo. Yan. Na-miss ko naman biglang marinig si Among Eh, Jean. Bren, may magbalik na Hi, kanya. Among Jean. It's been a while. Kasi, Your KK listeners are Waiting. waiting for you. Pero, hindi nga kinukulit. Dapat, mamaya ko na. I'm sorry po. So, off the air. Off the record. Lalong hindi dadating. And hi kay mo po, Tita Shirley. Yes, Tita Shirley, how are you? Tita. Anyway, yung sinasabi dito, yung tatlong images ng Santo Niño na nabanggit na natin, Cebu, Tondo, Arevalo, yan yung mga images na sikat. Tagalog. Oo, very, very sikat. Pero, atin pa kanong aliwa, Sarah. Opo.
San Atin Rene? pa po king Pandacan, Cavite, Makati, Bulacan, etc. So parang ang dami pa po. Et cetera, tayo, meron din. Pero may dapat daw itanong eh. What's the reason behind such a strong devotion to the child Jesus among Filipinos? At ano daw po yung nakukuha natin sa pagsi-celebrate ng kapistahan ng Santo Niño? Magandang sagutan yan. Medyo sinagutan namin ni King yan kahapon. Ayan. Pero gusto ko marinig si Sarah at si Tita Doris kung ano yung masasabi after the break. Yes. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Kapalansyan, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May He in His love give us strength for our living, the strength of His Spirit, the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. May grace and peace be yours in God our Father and in His Son. May Christ find the dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. I fall on my knees to the Father
the Lord who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in Diyos ko. Kenny Damo pa mo rin po. Siyempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, Inc. Katamong Archdiocesan Radio Station. Bayo tamo po mig-break. Atin niyang likwan, mahulagang kutang, ining devotion to Santo Niño. At dening kayabe ko, yan, may masa, ano po may masa. Kasi, ang question, nano ya ing sangkan o ba't atin tamong masika na devotion kang Santo Niño o kang Child Jesus, Niño Jesus, kareng Pilipino. Nano ka yung nga kukwata mo kining pamag-celebrate kapiesta ng Santo Niño. Wapi naman, o pa'y pagal ka. Atin na ka man maleldo, ating kang Pasko, o nano ining pamag-devotion ay ni. Ayan. Ano kaya? Bakit nga ba, Miss Dors? Siyempre, yung munang malago. Kapampangan yung Si kutang Malago mo. muna. Tita, ako based sa nabasa ko, tita, dahil may plug ako dyan for January 15. Hindi, nag-research talaga yan. Nag-research. Hindi yan. Ano, tita, sabi nila, bukod nga dun po sa part na siya ng history dahil nga binigay siya ng mga Spaniard sa atin noon pa man, another thing daw po is dahil tayo mga Pilipino, mahilig po talaga tayo sa mga bata. Parang source of happiness nga naman natin yung mga kids. Diba, tita? Yes. And then one thing daw po, sabi sa research ko, yung mga tao daw po dito sa Pilipinas, marami talagang kabataan. Yun, tita. So, parang isa din daw pong reason yun kung bakit pinagse-celebrate yung feast ng Santo Niño dahil nga yung love natin for children. Ikaw, Miss Dors. Well, para sa mga medyo hindi na bata na kagaya ko, di ba? So, Ako but I rin. think kasali yung hindi naman kailangan laging ipaalala na, oy, dapat meron kang pusong bata, no? Pero on the Feast of Santo Niño, mas bigla kang ngingiti ng masayang-masaya, no? Because you will be reminded na, oo nga pala, baka masyado na ako nagiging seryoso, no? Yes, that's So, right. yun. Kaya parang tayo mga Pilipino, tayo pa naman yung kahit na ano daw pinagdaraanan natin. Kayang, di ba? Madali Totoo tayo yan, makarecover eh. So, Resilient. kapag ka nagse-celebrate tuloy ng Santo Niño, hindi lang bata, pati mga kagaya natin, no, na medyo grown-ups na, baka nga lalo na yung mga senior citizens, kasi kasama nila ang kanilang mga apo, celebrating this feast. So, And kahit naman po matanda na, tita, minsan din naman po kayong naging bata. yes, so yung kaya yung devotion, yun nga, parang may continuity nandun. At saka, yun nga, yung mensahe na hindi yung pagiging batang isip sana. Oo, iba yun. Yung sabi nga ni Diba? Sarah kanina, Oo. there's a difference between childishness being and childlike. Oo, Oo, yun. tama. At, Ayun, kaya parang kapag nagse-celebrate ka nito, na bigla kang sasabihin mo sa sarili mo or pag nagkukwentuhan kayo, hindi childish. Childlike na maging mababa kang obedient ka, 'di ba? Yung maging dependent, yung faith sa iyong Panginoon, sa iyong tatay, dapat nandyan intact, no? Right. Tsaka yung isa pa daw pong, kumbaga yung, naalala ko nga po yung childlike at saka childish na homily nung isang Sumascan father sa amin noon, tita. Yung sinabi niya, pagka sinasabi nila na ugaling bata, madalas naisip negative daw po. Pero hindi nila naisip, yun nga po yung mga tulad ng nabanggit nyo, yung pagiging simple, yung pagiging open, yung madali. Kasi diba tita, yung mga bata, madali din pong, kumbaga naniniwala sila sa mga salita, diba? Tita Dors, alam mo yan. Yeah. Tiwala po sila sa mga promise. So parang tayo daw po,
Maging dependent sana tayong gano'n sa mga words ni God. Maging dependent doon. Kagaya ng mga bata na pag sinabihan mo na, ay, ganito, maniniwala sila. Okay. Tama naman yan. At syempre, yun nga yung sinasabi, kapag when you see children, outlet din daw yan para sa atin. Yung wala pa akong nakikitang matandang medyo mataray. Pag nakakita ng bata, ay tatarayan din yung bata. Parang nagtatransform eh. Akala mo ang sungit, ang taray. Tapos, hello, kutsik-kutsik. Ay, sus Mariosep. Na iba. You see another face. You see another aspect. Another side of that person. Yes. Ano yan, lalo na sa pamilya, ramdam na ramdam yan. Kunwari, nagalit si tatay. Pero pag nakita si apo, kalimutan na yung tampo. Naalala naman po ako sa ganyan, tita. Yung sa mga teenage pregnancy. Diba? Tama. Kapag po may ganong nangyari, galit na galit, ganyan. Nabuntis. Kung anak man niya or ano, hindi kinakausap, tinataboy, ganyan. Pero pag nakita na po yung apo, ay sila pa po yung mag-aalaga. Tama. Magpapaalipin sa apo. Kaya lagi po nilang sinasabi no, kapag kahit naniya-kanya ni nga po na, wala na. Pero yung mga bata naman, tita, baka naman dahil iniisip na ganun na rin yung gawin. Ay, wag naman. Hindi pwede yun. Pero ang ganda nung discussion natin, tama naman. Kaya yung Feast of Santo Niño, kailangan malinaw daw sa atin. Why do we celebrate it and what do we get out of it? Kasi yan mismo yung ating Diyos. Santo Niño, that's still Christ. That yung it will help us also mature in our faith. Naku, naalala ko, si Father Dines, nag-text sa atin. Kasi pinapakinggan tayo eh. Sabi niya, i-quote daw niya si Nietzsche, of all people, no? Si Nietzsche. Maturity is discovering the seriousness of a child at play. Explain. Ay, wala nang oras. pero simple. Maturity is discovering the seriousness of a child at play. Look at a child. Pag naglalaro yung bata, yun yung trabaho niya, yun yung mundo niya. You cannot distract a child. Kunyari, di ba, nagbibuild ng Lego, o yung gumagawa, yung mga laruan nila na gulong. Ngayon, hindi ko alam kung may mga batang, Play-Doh, or dati, kasi panahon natin, Miss Doris, di ba? Lego lang. Yung child, yung bata, sila pa yung gumagawa ng sarili nilang mga laruan. May takap bote, yun yung ginagawang gulong ng truck. Yung truck gawa sa lata o sa pulbos. Yung mga ganon. And that encourages creativity. Pag yung bata, ginagawa yan, hindi mo yan madidistract. Babalik at babalikan niya. Mangana, pota na po. Mangana, man makibat. Nanong pila na akong beses minaos para nanano ka. Kasi may ginagawa. Pero relate ka kanyan, Saray, wari. May ginagawa eh. So, yun yung seriousness of a child at play. Pero, anong ginagawa niya? It is something serious for the child. Something very innocent. Very, very serious. So, yun yung sinasabi ni Father Dines, but quoting Nietzsche, maturity is discovering the seriousness of a child at play. Sana pati tayo ganon, di ba? Yung childlike pa rin, yung wonder, childlike pa rin yung gusto nating gawin, pero mature pa rin. We have to go beyond childishness. So, childlike pa rin. Although, in the maturity of our lives, ano pa rin yan? Yung, kunyari, Miss Doris, habang ginagawa mo yung accounts natin, parang child at play ka pa rin, di ba? With joy in our hearts. Yes. Ayan. Anyway, mabot tayo ng oras ng ating pamamaalam. Nako. Yes, tita. Kulang yung oras sa kadaldalan nating tatlo. So, aryan tayo pa mo po yung kakatamong episode, King Metong Apanalangin. King Lagyo ning Ipa, ning Anak, ning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming Ipa, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalubmong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karinyeni.
Paratila sanang maging masaya, pahuli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa. At layon ilawot mo la, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kaiti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu. Mag-ari kaya bemo at ing banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Bayo tayo mamupustita, i-greet ko lang mo po rin, Mago, Brami, Kenny, kari Kuya JR, Kuya Romel, Kuya Rolly, Kuya Eric, Kuya Don Don. May nakalimutan pa ba? Kuya Ian, ayon. Kasi bayo po ako Sara po, tapong alas 4, Brighton. Ayan, talagang wala kang nakalimutan doon, ha? Wala po. Ayan, okay. Ako naman po, talaga, Batian Blues ba? Sige, go siguro yung ahead. kasama ko sa meeting kanina. Siyempre, pinapangunahan ni Father Garu. Ay, Among Diba? Garu, hello Si Among po. Garu, tapos si Sister Lita, si Sister Rosa, tsaka si Sister Beng. Dumalaw din kami sa Chancery. Hi to Sister Michelle, Hi, Sister dear. Sir Dan, Sir Bong, Ma'am Remy, and of course, Among Pep. Hi, Amo. Sina Mayan, sina Ayan. Tita Marina. Lahat nung nandun. Sina Rod, si Jeff. Nako. Ako yung mahuhuli. Kaya lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldongay ni. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talan siya'y panangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Alleluia! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihay